Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Katotohanan, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya kay Propeta Muhammad, katotohanan, o Muhammad, ikaw ay hindi makapagpapatnubay sa mga taong iyong minamahal. Walakin Allah, ngunit si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang magpapatnubay sa mga tao na kanyang ninanais, sa mga taong karapat-dapat ng patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa a'lamu, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dahil si Allah ang higit na nakakabatid doon sa karapat-dapat na taong magkamit ng patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, la ikraha fid din, walang pagpapasunod, walang sapilitan sa mga daan ng buhay na nais tahakin ng bawat isa sa atin. Kung si Allah subhanahu wa ta'ala, ika nga sinabi niya nung ibinigay niya ang aya kay Propeta Muhammad, na sinabi niya, huwag isapilit ang daan ng buhay para sa tao. So, ibig sabihin, hindi natin pwedeng kontrolin, hindi natin pwedeng diktahan ang kaisipan, ang kagustuhan ng bawat isa sa atin. Ang sa atin lamang ay magpapaalala tayo sa bawat isa. Paalalahanan natin sila sa abot ng ating makakaya. Ngunit kung sakupin na natin ang kagustuhan nila, dahil sa nais natin, sa paningin natin ito ang kabutihan, at ito ang kaligtasan, at ito ang tagumpay sa kanila, ngunit sa sarili nila, nakikita nila ay iba. Iba naman ang nakikita nilang katagumpayan at kaligtasan para sa kanila. So dapat natin iyon gagalangin. Dahil ika nga ng mahal na Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad, hindi ikaw ang makapagdadala ng patnubay, kahit pa hindi ikaw ang makapagpapatnubay sa mga taong iyong kinalulugdan, sa mga taong iyong minamahal, kung hindi si Allah subhanahu wa ta'ala ang makapagpapatnubay sa mga taong na kanyang ninanais na karapat-dapat pagkaluuban ng patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ang ikalima, para makamit ng bawat tao ang tinatawag na karapatan niya, makamit niya ang tinatawag na karangalan niya, makamit niya ang kaligtasan niya, dapat maipagkaloob natin sa kanya ang tinatawag na haqqul hurriya. Haqqul hurriya. Ano yung haqqul hurriya? Ito yung tinatawag na bigyan mo ng karapatan sa kalayaan ang kapwa-tao mo. Bigyan mo ng tamang karapatan sa kalayaan ang kapwa-tao mo. Huwag mo silang sakupin. Huwag mo silang sakupin. Huwag mo silang diktahan. Katulad ng paggagalang ika nga doon sa tinatawag na kaisipan at kagustuhan ng tao. Kailangan din natin maibigay sa kapwa-tao natin, maibigay sa ating sarili, sa kapwa-tao natin ang tinatawag na karapatan sa kalayaan. Sa kalayaan. Kaya, para maibigay natin ang tunay na kalayaan sa ating sarili, huwag natin siya dadalhin sa mga lugar na kung saan maging dahilan na mawala sa kanya ang kalayaan. Mawala sa kanya ang kalayaan. Huwag mo siya dadalhin sa mga bagay na magbibigay sa kanya sa kasalanan. Kung dito sa daigdig, maaari siyang mapahamak o maaari siyang makulong. Doon na ibibigay mo sa kanya ang tamang kalayaan sa iyong sarili. Gayon din sa kapwa-tao mo. Bigyan mo siya ng tamang kalayaan. Haqqul hurriya, karapatan sa kalayaan. At hindi dapat natin sakupin ang mga kagustuhan nila, ang mga gawain nila sa ating sarili. Dahil yun ang utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan
sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaitir. Ito ay mababasa sa suratul Al-Ghashiyah sa talata o sa aya na 21 hanggang 22. Sinabi ni Allah kay propeta Muhammad nung ibinaba ang talatang ito, sinabi ni Allah, fadhakkir, kaya paalalahanan mo sila, o Muhammad. So, ibig sabihin, dahil ikaw ay tagapagpapaalala. So, tulad po namin, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, dahil binigyan po kami ika nga ng kaalaman, kahit man ito ay hindi natin masabi na malawak, ngunit sa kakaunting kaalaman na aming natutunan, ito ay aming ibinabahaging upang maging paalaala na rin sa bawat isa sa atin. At sinabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad, ikaw ay tagapagpapaalala. Ngunit sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ika nga niya, lasta alaihim bimusaitir. Ikaw ay walang kakayahan sa kanila na pilitin sila upang sumampalataya, upang sumunod sa iyong mga kagustuhan. So dito, ipinapaabot ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad na kahit si Propeta Muhammad hindi niya pwedeng sakupin o diktahan ang bawat tao sa bawat kagustuhan niya, kalayaan niya sa kanyang kagustuhan. So, kaya dapat natin ipagkaloob ito sa bawat isa sa atin, sa ating sarili, at gayon din naman sa kapwa-tao natin, ang tamang hurriya, ang tamang kalayaan para sa isang buhay na binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ika-anim, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ito yung tinatawag na haqqur raha. Kailangan maibigay ng isang tao sa kanyang sarili ang karapatan sa kapahingahan. Karapatan sa kapahingahan ng iyong sarili. Kasi may mga tao, binubugbog niya ang kanyang sarili sa mga gawain. Hindi niya na binibigyan ng kapahingahan. Tatanungin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, bakit natin yung ginagawa sa ating sarili? At gayon din sa kapwa nating tao. Kailangan maibigay natin sa kanila ang tamang kapahingahan, karapatan sa kapahingahan. Halimbawa, may namamasukan sa iyo. So may tamang oras sa pagtatrabaho. Hindi maaari na hindi mo na siya bigyan ng tamang kapahingahan. Sasakupin mo na ang kapahingahan para sa kanya. Dahil yun ay kanyang karapatan. Dahil wala na siyang kakayanan. Sa bagay na kung saan, wala na siyang kapahingahan, hindi niya na naipapahinga ang kanyang sarili, may mga gawain, wala na siyang kakayanan doon. Kahit kaya niya sana kapag siya ay nakapagpahinga. Ngunit, dahil sa hindi mo siya binigyan ng kapahingahan, nagkakamali siya. Hindi niya nagagawa ng perpekto ang mga bagay na yun. Ganun din sa ating sarili. Kung hindi na natin ibinibigay ang tamang kapahingahan sa ating sarili, maaari dadalhin tayo ng ating sarili sa mga pagkakamali. So kung ikaw ay nagdadala mo sa iyong sarili sa pagkakamali dahil sa hindi mo na binigyan ng kapahingahan ng iyong sarili, sino ang iyong sisisihin? Sarili mo rin. Sarili mo rin. So kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifallahu nafsan illa wus'aha. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi inoobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, hindi sinasapilit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang mga gawain o ang mga bagay na kung saan tayo ay hindi, tayo bilang mga tao ay wala ng kakayanan doon. Hindi niya inoobliga sa atin. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao sa kanyang sarili, wala na siyang kakayahan dito, hindi niya dapat ipilit. O yung mga namamasukan sa atin, yung mga manggagawa sa atin, kung sila ay wala ng kakayahan sa isang gawain dahil sa sila ay pagod na,
dahil mula umaga hanggang hapon sila ay nagtatrabaho. So kailangan pa rin natin ipakontinue sa kanila ang mga trabaho. So hindi natin maibigay sa kanila ang tamang kapahingahan dahil ito ay karapatan nila. So hindi natin sinasabi na hindi naman maaari kahit paminsan-minsan na mag-overtime ka dahil kinakailangan. Pero yung mga tao na kalimitan, yun na talaga ang ginagawa nila sa kanilang mga namamasukan sa kanila, sa mga nagtatrabaho sa kanila. Doon sa mga taong swelduhan nila halimbawa. Minsan ganun din ang ginagawa ng ating sarili. Sa kanyang sarili. Natin sa ating mga sarili. Pinipilit natin minsan yung bagay na wala na sa tayong kakayanan. Dahil, bakit hindi na wala tayong kakayanan doon? Hindi natin binigay ng tamang kapahingahan ng ating sarili. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, kapag dumating yung panahon ng ating sarili, wala siyang kakayanan, wag natin ipagkait sa kanya ang tamang kapahingahan, dahil kapag ibinigay mo sa kanya ang tamang kapahingahan, makagawa niya yung ating nais na magawa niya. Ganon din sa mga taong namamasukan sa atin. Kapag ibinigay natin ang tamang mga kapahingahan para sa kanila, magagawa rin nila yung mga bagay na nais natin maipasagawa sa kanila at magagawa nila ito ng tama dahil kondisyon ang kanilang mga sarili. So yun mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, na pangalagaan mo ang karangalan ng tao, sarili mo, karapatan mo, kapag ibinigay mo, ika nga sa kapwa mo tao, sa sarili mo, yung binanggit natin na ika-6. At ang ika-7 mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam na dapat natin pangalagaan, ito ang tinatawag na haqqud daman. Haqqud daman, karapatan sa garantiya. Ibig sabihin, karapatan sa garantiya ng buhay. Kailangan maibigay natin ang tamang garantiya sa ating buhay. So ano yung igagarantiya mo sa iyong sarili? Dahil tayo, naghahanap tayo sa kabilang buhay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa paraiso. At naghahanap din tayo dito sa daigdig na sana mabuhay tayo kahit man hindi tayo maging mayaman, ang pinakamahalaga ay makakain tayo. Hindi tayo nanglalamang sa ating kapwa. So paano mo yun maigagarantiya sa iyong sarili ang bagay na yun? So ibig sabihin, dalhin mo ang iyong sarili. Kung nais mong maigarantiya sa iyong sarili dahil karapatan niya ito o sa kapwa tao natin, yung tinatawag na karapatan niya, igarantiya mo sa kanya ang kabilang buhay at igarantiya mo sa kanya ang daigdig na ito, dapat gawin mo ang bagay na ito. Gawin mo ang bagay na ito. Gumawa ka ng mga gawain pang kabilang buhay at gumawa ka rin ng mga gawain dito sa daigdig na ito. At huwag kang maging pabaya, huwag kang maging tamad sa iyong sarili dahil hindi mo maibigay yung tinatawag na garantiya ng buhay dito sa daigdig na ito. Kaya sinabi ni Abdullah bin Mas'ud, sinabi ni Abdullah bin Mas'ud sa isa sa kanyang mga tinuran, sinabi niya, inni la anqatu, sa isang riwayat, inni la abghadu an ara rajulan la fi shay'in min amali dunya wala fi amali al-akhirah. At sinabi ni Abdullah bin Mas'ud, si Abdullah bin Mas'ud, isa sa mga sahaba ng mahal na propeta, at siya isa sa mga sahaba na lagi ang kasama ng mahal na propeta. Sinabi ni Abdullah bin Mas'ud, si ika nga niya, inni la abghadu, sa isang riwayat, inni la amqutu rajula an arahu farigan. Sabi niya, ako, sabi niya, ay nagagalit o namumuhi na makita ako ang isang sa lalaki, farigan, lagi ang bakante ang oras niya, lagi ang walang ginagawa, wala siyang ginagawa. Sabi niya, laysa fi shay'in fi amal al-akhirah, wala siyang ginagawa sa mga gawain pangkabilang buhay, wala fi amal ad-dunya,
At gayon din naman, wala siyang ginagawa na gawain dito sa pangkamunduhan. Wala siyang ginagawa para sa ating, dito para sa daigdig, para sa buhay niya. So, ibig sabihin, hindi siya nagtatrabaho, umaasa lang siya sa iba. Ibig sabihin, sa pangkabilang buhay, wala siyang ginagawang pagsamba sa kanyang sarili. So, papaano natin maigagarantiya ang ating buhay na hindi siya mapipinsala? Kaya si Umar ibn Khattab, isa siya sa pangalawang khalifa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, nagsabi, inni la akrahu abdan, inni la akrahu an ara ar-rajul. Sinabi niya, ako ay namumuhi na makita ako ang isang lalaki sa bahlalan, pabaya sa kanyang buhay, tamad siya. La fi amalid dunya wa la fi amalil akhirah. Tamad siya, sabi niya, pabaya siya sa mga gawain pangkabilang buhay. Gayon din naman, tamad siya sa mga gawain dito sa daigdig. So, kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, bilang mga tao, hindi tayo dapat maging tamad sa gawain pangkabilang buhay, gayon din naman sa mga gawain pandaigdig na ito. Dahil kung ginawa natin yon, hindi natin maigagarantiya sa ating sarili ang kinabukasan niya. Ganun din sa bawat isa sa atin. So, ibig sabihin, maibigay natin ang garantiya. Kung ikaw ay may kaalaman, ibigay mo sa iba. Ituro mo sa iba ang kaalaman pangkabilang buhay. Ituro mo sa iba kung anong tamang kaalaman para siya ay manatili ang buhay niya sa daigdig na ito. Na hindi siya lagi ang umaasa sa iba. Yun mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, kapag nagawa natin yon, napasa atin na ang tinatawag na tamang karangalan sa harapan ni Allah. Napangalagaan natin ang ating karapatan. Tamang kaligtasan natin at kapayapaan dito sa daigdig. At ang ikawalo na dapat nating pangalagaan sa ating sarili, yung tinatawag na hakul mayyit. Hakul mayyit. Dahil yung ikapito kanina at yung ikawalo, dalawa yun. Hakul daman o kaya hakul amal. Ibig sabihin, magkaparehas yun. Hakul amal at saka hakul daman. Ngunit, itong walo na ating babanggitin, maraming mga tao, hindi na nila ito napapangalagaan. Yung tinatawag na hakul mayyit. Hakul mayyit. Karapatan ng mga yumao, karapatan ng taong namatay sa kapwa-tao niya. Halimbawa, kung ikaw ay Muslim, ano ba ang karapatan ng kapatid mong Muslim kapag siya ay yumao para sa iyo? Kapag siya ay yumao, karapatan niya na ikaw ay magsala para sa kanya. Ikaw ay magdasal para sa kanya. Karapatan niya sa iyo na magbigay tulong ka sa abot ng iyong makakaya doon sa kanyang pamilya na iniwan. Karapatan niya sa iyo na kung saan dalhin mo siya sa tamang libingan na nararapat para sa kanya. Karapatan niya sa iyo na kung saan pangalagaan mo ang bangkay niya na hindi masalaula ng kung sino-sino man. O kaya pangalagaan ang libingan niya. Ngunit sa panahon po natin ngayon, maraming mga tao, yung karapatan ng mga yumao sa kanila ay hindi nila ibinibigay. Hindi na nila na ibibigay. So maraming mga tao, nakiramay na, pumunta na doon sa namatayan. Akil balig na siya, may kakayanan siya sa pagdarasal. Ngunit, pagkatapos paliguan ang patay, ang patay sa atin na mga Muslim,
Hindi man lang tayo sumama para makapagdasal sa Kanya. Hindi man lang tayo sumama para humingi ng kapatawaran sa Kanya. Para maging maluwag ang Kanyang libingan. Samantala, yun ay karapatan niya sa Kanyang mga kapatid na Muslim na ipagdasal siya. Lagian na lang, sinasabi natin, bahala na dyan si imam. Bahala na dyan si ustad na manalangin para sa kanya. Si ustads lang ba? Ang mga ulama lang ba? Ang imam lang ba? Ika na ang kanyang kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi ka ba kabilang doon sa mga kapatid niya sa pananampalatayang Islam ngayong yumao na siya? Nang siya ay dinala sa kanyang libingan, hindi mo rin siya hinatid doon sa kanyang libingan. So, ibig sabihin, yung karapatan ng namatay sa atin, hindi natin na ibibigay. Nung nailibing na siya, hinayaan mo ang kanyang libingan. O libingan ng ating magulang. Libingan ng ating mga yumao na mahal sa buhay. O kapwa natin Muslim, nakikita natin, kahit saan lugar ka dito sa Pilipinas, mayroong iilan, malinis ang libingan ng mga Muslim. Napapangalagaan nila ang kalinisan. Pero masasabi natin, 90% ng mga libingan nating mga Muslim, ang damo, minsan mas mataas pa sa ating mga tao. Karapatan ng mga namatay sa atin na linisan natin ang kanilang mga libingan. Kung paano mo pinangalagaan, minahal ang kapatid mong Muslim nung siya ay nabubuhay, ang iyong ama, ang iyong ina, ang iyong kapatid, ang iyong kaibigan. Bakit nung nandoon na siya sa libingan, ni hindi man lang natin magawa linisan ang kanyang libingan? Kaya makikita natin ang mga makabir, ang mga makbara nating mga Muslim, masakit man sabihin, hindi natin na ibibigay ang karapatan ng mga taong yumauna na nauna sa atin, sa ating mga buhay pa. At isa sa pangangalagaan natin sa mga yumao natin, huwag natin, lalo't higit ito ay nakikita natin, napapansin natin, sa araw ng tinatawag na huhugasan na siya. Huhugasan na siya. Maraming mga tao naghuhugas ng patay, sinasaktan nila. Minsan nababali nila. Dahil pilit nila pinapalambot ang patay. Kaya pinupuwersa nila ang mga kamay. Hindi nila dinadahan-dahan. Alam niyo ba mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kasru idamul mayyit ka kasruhu hayyan. So sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, yung maputol natin, yung mabiyak natin, magkaroon ng crack, yung yung buto ng patay, ng mayit, big sabihin, nagkaroon ng crack, o kaya naputol natin, tumigas, dahil pinilit natin para lumambot. So nabali mo yung buto. Katulad kakasruhu hayyan, katulad na rin natin ito, binali nung siya ay nabubuhay ang kasalanan na magagawa natin. Kaya doon sa mga nagpapaligo ng patay, dahil ang bawat isa, karapatan niyang matuto sa pagpapaligo ng patay. Hindi lang obligasyon ng imam na magpaligo ng patay. Hindi lang obligasyon ng mga ustads, ng mga ulama, o ng ilang mga tao ang pagpapaligo ng patay. Dapat ang bawat Muslim sa bawat pamilya ay marunong magpaligo ng patay. Dahil kapag may yumao sa kanila, sila ang may unang karapatan na magpaligo dito, hindi sa kung sino-sinong mga tao ang magpapaligo dito.
para mapangalagaan ang karangalan ng namatay. Ngunit yun ang napakasakit sa panahon natin ngayon. Maraming mga Muslim, kapag may namatay sa kanila, tatawagin muna si imam, tatawagin muna si ustads, tatawagin muna ang mga ulama sa isang dako, sa isang lugar, para lang mapaliguan ang isang patay. Dahil walang nag-aral kung paano magpaligo ng patay. Samantala, ito ay obligasyon at karapatan ng bawat isa ng iyong sarili sa iyo na matuto ka magpaligo ng patay, at karapatan ng bawat tao o ng kapwa-tao nila na paliguan nila kung sila ay yumao na una sa isa. At sinabi pa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tanthilil mayyit. Ipinagbabawal ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagsasadula sa bangkay ng isang patay. So maraming mga tao ngayon, napapanood natin o sa mga masrahiya, sa mga programa, isinasadula nila ang isang patay, ang isang bangkay. So hindi natin hindi maaari sa isang Muslim may pananampalataya kay Allah, nasasama siya sa tinatawag na pagsasadula ng isang patay, ng isang bangkay, dahil ito ay ipinagbabawal sa atin. Kaya ilayo natin sa ating mga sarili na tayo ay mapabilang sa mga tao na hindi nangangalaga ng karapatan ng mga yumao sa atin. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, banggitin ko muli, ang mga dapat pahalagahan natin upang makamit natin ang karangalan, mapangalagaan natin ang karangalan natin kay Allah at tamang karapatan natin sa daigdig na ito kapag napangalagaan natin ang tinatawag na hakul haya, karapatan sa buhay. Pangalawa, mapangalagaan natin ang karapatan ng kaligtasan sa ating sarili. Pangatlo, mapangalagaan natin ang katarungan para sa atin. Pang-apat, mapangalagaan natin yung tinatawag na paggalang sa bawat isa sa karapatan niya, sa kanyang kaisipan at kagustuhan. At ang ikalima, karapatan natin sa kalayaan. At ang ikaanim, karapatan natin sa tinatawag na kapahingahan. At ang ikapito, karapatan natin sa garantiya natin sa ating buhay, magkasama sila sa tinatawag na hakul amal, karapatan sa pagtrabaho. So, isa lang sila sa tinatawag na garantiya, dahil ang paggagarantiya mo sa iyong sarili kapag nadadala mo siya sa gawain. At yung ikapanghuli, yung tinatawag na hakul mayyit, karapatan ng mga taong yumauna sa atin, na nauna na sa atin sa daigdig na ito, at sila ay bumalik na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung napangalagaan natin ito, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, tunay makamit natin ang pinakamataas na karangalan kay Allah subhanahu wa ta'ala, at nakamit natin ang tamang karapatan ng bawat isa sa atin na nabuhay dito sa daigdig. Naway kinapulutan ninyo ng kunting aral ang ating nabanggit. Kung meron man akong mga pagkukulang o pagkakamali sa aking sarili, ito ay kagustuhan ng aking sarili. Ngunit kung meron man kayong natutunan sa aking mga nabanggit, naway ito ay nagbumula kay Allah subhanahu wa ta'ala, gayon din sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.